Kailangan mo nang umuwi sa Pilipinas, Esmeralda. Your child is already 6 months old. Nick had given you enough time. Kasalukuyan siya naghahanda ng pagkain nila mag-ina nang lapitan siya ni Richard. Kadadating lang ng 2 kagabi dahil may schedule ng check-up si Nick sa doktor nito dito sa New York. Hindi naman ako pinipilit ni Nicholas, Richard. Alam niyang he's getting sick again. Patong-patong na stress ang natatanggap niya sa opisina dahil sa paghina ng kita ng airlines. Kung ano-ano pang ibinabat ng pambibintang ni Russell Alonso kay Nicholas. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan niya. Alam niya ang nangyayari sa 2 airline companies na nagsasabong ngayon sa kanya-kanya. Hindi naman humihinto si Richard na mag-report sa kanya kahit sinabi niyang wala naman siyang pakaalam. Siguradong inuutusan to ni Nick. Idinadaan nito sa assistant na doktor ang mga bagay na hindi maipilit ng matanda sa kanya. Bakit ba kasi ayaw niyang pakawalan ng kumpanya? Kung ang mga tauhan lang niyang iniisip niya, makakahanap naman ng ibang trabaho mga yon. Well, all know the real reason, Esmeralda. Nakasaad sa testamento ni Nick na mapupuntang 30% share niya sa Metro Pacific sa nag-iisa niyang tunay na anak. Ano nga namang may iwan niyang 30% kung magsasara din ng kumpanya? Mapapahiya lang siya sa anak niya. Pagtatawanan lang siya lalo. Umaasa pa rin ba siyang magkakaayos sila? It's his last wish. Somehow, he was wishing he could still win his son's forgiveness. Kaya siguro lumalaban pa siya hanggang ngayon sa sakit niya. Isa rin yun sa maraming dahilan kung bakit gusto kong umuwi ka na sa Pilipinas. Anong gusto mong gawin ko? Tulungan mo si Nick na makumbinsing anak niya na magtrabahong muli sa Metro Pacific. In that matter, they would have the opportunity to be in each other's company and spend time together. Paano si Sofia? Kapag umuwi kami, sigurado makakaharap ko siya. Hindi pa man niya nakikilalang anak-anakan ni Nick, ay gusto nang umatras sa mga paa niya. Hindi niyo makakaharap si Sofia dahil nagtatago pa rin siya hanggang ngayon sa batas. You will be surrounded by bodyguards if you're worried about your safety. Ako nang nakikiusap, Esmeralda. Nick needs someone to step in manage in the company. Kung hindi na taga namin may iwasan na hindi umuwi, may isa lang akong pakiusap, Richard. Ano yon? I want to hide my child. Hindi maaaring malantad sa publikong anak ko. Sandali itong nakatitig lang sa kanya bago nagtanong. May I know the reason why? Zach is so adorable to be kept into your house. At hindi mo ba siya ipapasyal sa mga park o sa mall sa Maynila? Hindi. Ayoko siya madamay sa lahat ng kontrobersyang kasasangkutan ko. Simple niyang sagot. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sinong ama ng anak niya. At dahil ipinangako niya sa sarili na hindi ito makikilala ng angkan ng Alonso, kailangan niyang ilayo ito sa mata ng publiko. Pero sa mata ng batas, anak na rin siya ni Nick. Makikilala siya bilang isa sa tagapagmana ng Metro Pacific. Alam mong kaya lang ako pinakasalan ni Nick ay para may protection sa ari-arian nito kung bigla na lang itong binawian ng buhay. Alam ni Nick na iyon lang din ang hinihintay ni Sofia para tuluyan itong maangkin ng ari-arian ng matanda. Siya ang poprotesta kapag tumutol si Sofia na bigyan ng mata ang totoong anak ni Nick. Siya ang may higit na karapatan ngayon kaysa sa 2 anak. Sa kanya pa mauuwi ang 60% na pag-aari ngayon ni Nick dahil siya ang legal na asawa. At ang papel niya ay siya ang magbibigay ng 30% sa totoo nitong anak. Kung may iwan kay Sofia ang ari-arian ng ama, ay malabong mabigyan kahit 5 hanggang ngayon ang hinahanap na anak ni Nick. You are still his legal wife. Ano't ano man ang mangyari ay may 30% shares kayo makukuha ng anak mo. I'm just worried. Nick can no longer wait his son's forgiveness. Hindi mabuti ang resultang mga test niya nitoong nakaraang linggo. Kung matutulungan mo akong makumbinsi ang anak niya na bumalik sa Metro Pacific, natitiyak kong lalakas ulit siya at gugustuhin pa niyang mabuhay na matagal. Hanga rin siya sa malasakit ni Richard kay Nick.
Maganda ang naging samahan ng dalawa sa pagdaan ng panahon. Richard was one of Nick's scholar. Tila nakikita raw kasi nito ang sariling anak sa katauhan ng binata. Pinagtapos niya ito sa kolehiyo hanggang sa maging isang doktor. Sa Amerika pa nagtapos si Richard. Pero sa halip na magtrabaho to sa ospital, sa New York nagdesisyon ito maging personal assistant ni Nick na malaman nitong may sakit na ang matanda. May mga pagkakataon na namumuhi na siya sa mga lalaki. Wala siyang nakalakihang ama, pinaglaruan siya ni Russell at pinagsamantalahan siya ng tauhan ni Sofia. Pero puro kagandahang loob naman ang ipinakita ni Nick at Richard sa kanya. Sa pagdaan ng panahon, ay natutunan niyang magpatawad. Hindi dahil hinihingi sa kanya ng mga taong nakasakit sa kanya, kung hindi dahil kailangan niya para sa sarili. Pwede ko rin bang hilingin na makipag-usap ka sa mga Alonzo? Ano? Hindi niya napigil ang pagkagulat sa sumunod na hiling ni Richard. Hindi na natapos ang alitan ng mga Alonzo at Chu simula nang gumawa ng kaguluhan si Sofia. Walang kinalaman si Nick sa mga nangyari 2 taon na halos ang nakararaan. Napatunayan na yun sa korte. Hanggang ngayon, ayaw pa rin nilang tumigil. Yes, I know. Isipin pa lang na makakaharap niya si Russell na siyang namamahala sa Sihada Airlines ngayon ay nagpapakulo na sa dugo niya. What if instead of talking to them, we would just play their game? What do you mean? How? If there's no way I can escape the position Nick wants me to handle, then I do it. Haharap ka sa mga Alonzo? No, of course not. Pero pag-aaralan kong pasikot-sikot sa kumpanya na maging isang malaking threat ulit sa Metro Pacific sa Alonzo Air. Kailan ka uuwi? I mean, you and Zach. On Saturday. Umiti naman kaagad si Richard. Finally, matutuwang asawa mo. Asawa mo. It's weird to even hear the statement. Kahit kailan hindi naman sila naging mag-asawa ni Nick sa totoong kahulugan ng salita. He only married her because he wanted someone to entrust his wealth. Pamanang dapat ay sa tunay na anak nito gustong ibigay, pero ayaw pang tanggapin. Kailangan kong paghandaan ang paghaharap namin. Don't worry, Sofia doesn't report to Metro Pacific anymore at may sarili na siyang bahay na hiwalay sa inyo ni Nick. Sagot naman ni Richard nang inaakalay si Sofia ang tinutukoy niya. Okay Richard, nanalo ka na. Nakumbinsi mo akong umuwi sa Pilipinas para harapin ang totoong papel ko kay Nick. Kaya niya ako pinakasalan. Mag-uusap na lang kami bukas kung anong posisyon sa kumpanyang gusto niyang ibigay sa akin. Hahayaan ko muna siyang magpahinga ngayon. Matamis na ngumiti si Richard. Kung kagaupuhan ng pag-uusapan, ay hindi naman din to pahuhuli. Madalas nga'y binibiro silang dalawa ni Nick na sana ay sila na lang ang magkatuluyan sa huli. Napapailing na lang siya tuwing nagbibilin si Nick na alagaan siya ni Richard kapag wala na ito. Hindi niya naman magawang ibaling ang pagtingin kay Richard. At para naman siyang nagtataksil kay Nick kapag nagkagusto siya sa ibang lalaki. Hindi niya gustong dungisan ang kasal nila na matanda sa kabila ng hindi naman sila nagtuturingan bilang totoong mag-asawa. Minsan pa nga ay mas nararamdaman niyang anak ang turing sa kanya ni Nick. Hindi pa nga nag-iisang taon ng anak niya ay may nakalaan ng trust fund dito. Tama si Richard. Panahon na para tumanaw ng utang na loob. Kung hindi siya pinakasalan ni Nicholas, ay baka naglalabada na rin siya para sa ibang tao para lang may pambiling gatas ang anak niya. Mas napagtanto niya ang hirap ng buhay ngayon, isa na rin siyang ina. Nick really does have a good judge of character. Palagi niyang sinasabi noon na kaya ikaw ang gusto niyang pakasalan ay dahil iba ka sa babaeng pinakilala sa kanya. Hindi ka mukhang pera at hindi ka mapagsamantala. Huwag mo na nga akong bulahin. Pumapayag na nga ako eh. Nakatawa niyang sabi. Siguraduhin mo lang na hindi madadamay ang ano ko, Richard. Hindi na ako mangingiming bumalik dito sa Amerika kapag nakompromiso ang kaligtasan niya. By all means,
Tila panghahamon ni Richard sa kanya na nakatawa pa. Ipapayo ko kay Nick na wag na magbigay ng mana ng babaeng yon. Dapat pa nga binibigyan ng leksyon? Walang utang na loob? Isang pilit ng ngiti ang pinakawala niya. Hinayaan niya na lang na isipin ni Richard na si Sofia ang hindi niya gusto makasalubong sa kalsada. Hanggang kailan ba kayo ni Nick dito? Dapat ay 1 linggo kami dito. But he insisted that we return to Manila on Thursday because he has a meeting with his lawyer on Friday. See? He wasn't thinking about his health again. Nalilibang na naman siya sa maaaring problemang gusto niyang solusyonan. Wag lang magsarang kumpanya. Oo na, wag mo na akong konsensyahin. Nakatawa niyang sabi, I'm sorry, I didn't mean that way. Pero ikaw lang talagang pwede kong asahan. Dahil tayo lang naman ang nagmamalasakit kay Nicolas. Sana nga ay makumbinsi mo rin ang anak niya na patawarin na siya at tanggapin ang alok ni Nick na tumira sa kanya. Alam mo ba kung saan nakatirang anak ni Nick? Tanong niya sa batang doktor. Lumiwanag kaagad ang mukha niyang kausap. Yes, I already know about Nick's personal life. Hindi lang 1 beses kong sinubukan na kausapin siya. Pero katulad mo, ayaw rin niyang makaharap si Sofia. Sino bang gusto makaharap ng babaeng yun? Lumabas ang inis sa mukha niya. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang ginawa nitong planong pagkidnap sa kanya. Noon pa siya pinapayuhan na magsampa ng kaso. You are a tough woman, Esmeralda. But you need to be tougher. At alam kong kaya mo sila. Nandito rin kami sa tabi mo palagi. Ibibigay ni Nick ang lahat ng proteksyong kailangan niyo ng anak mo. Isang pilit ng ngiti ang pinakawala niya. Totoong kailangan niyang maging matapang sa pagbalik niya sa Pilipinas. Hindi lang si Sofia ang kailangan niyang paghandaan. Siguradong isang araw ay magkukuros ang landas sila ni Russell Alonzo. Paghahandaan niya ang paghaharap nila. Sisiguraduhin niya ang ibang Esmeralda nang makakaharap nito kapag dumating ang sandaling iyon. Tinabihan niyang anak sa pagtulog. Habang hindi pa dinadalawang antok, ay sinubukan niya maghanap ng mga artikulo may kinalaman kay Russell. Kailangan niya ulit masanay sa presensya nito at maging manhid sa lahat ng damdaming maaari niyang maramdaman. Russell Alonzo, one of the famous heartthrob in law school, failed to pass the recent bar examination. Leia marries her high school sweetheart. Is it the reason why Russell Alonzo flew to United States to mend his broken heart? Ilang lamang yon sa mga nabasa niya sa internet tungkol kay Russell. Ni isa ay wala siya roon. Sadyang wala siyang puwang sa buhay nito at ginawa lang talaga siyang para usa noon. Hindi niya alam kung bakit masakit pa rin sa kanyang katotohanan yon. It seemed that Russell had never loved her. Mas masakit palang ganong realization. Kung siya kaya maglaro ng damdamin ni Russell sa pagkakataong to. He was still single according to all those articles. O kung mayroon mang tong lihim na relasyon sa iba, ay pwede niyang sirain na makaganti man lang siya. Maagang lumapag ang private plane ni Nick sa helipad ng Metro Pacific sakay sina Esmeralda, ang anak niya at ang yaya ng anak na si Mercy. Walang nakakaalam na ngayon ang uwi nila sa Pilipinas. Hanggat maaari, ay ayaw niyang gumawa ng ingay na makakaagaw sa atensyon ng media. Kasi sikat pa lang ng araw pero mainit na sa balat. Sa backdoor sila dadaan patungo sa opisina ni Nick. Nilingan niya ang mga naglalakihang billboard sa paligid. Tila naman siya lalong iniinis dahil puro sa Alonzo ang billboards na yon. Ang modelong si Eliz Alonzo, ang isang larawan naman ay si Shania, kasama ng anak nito na nasa beach, at ang isa pa sa di kalayuan ay ang advertisement ng Sihada Airlines na siya ngayong pinamamahlaan ni Russell. She wished she could tear down those billboards. Kung sino pa mga naagrabyado ng babae ay sila pang pinagpapala ng Diyos. How unfair life had become. This way, ma'am. Wika ng isang security personnel na may dala ng maleta nila mag-ina. Sumunod na siya sa pagbaba ng hagdan patungo sa elevator. Pagdating sa 12th floor,
ay pinatuloy sila sa opisina ni Nick. Ito ang unang pagkakataon na nasilayan niya ang silid na iyon. Luma na, bagamat malinis naman yon at mamahalin ang mga gamit. Antigo na nga kung maituturing ang iba, na marahil ay minana pa nito sa mga magulang. "Where is Nick?" tanong niya sa isang tauhan. "Nasa kabilang silid lang po, may kausap na business partner. Hindi daw muna natin sila pwedeng istorbohin dahil mahalagang meeting nila. Umupo po muna kayo?" Naghintay siya ng ilang minuto sa silid nito. Iginala niya ang mga mata sa mga picture frames na naroon. Karamihan ay larawan ni Nick kasamang mga magulang doon. Doon pa lang din niya nakita ang mukha ng una nitong asawa. Habang iniikot niya ang silid, ay iisa lang ang napansin niya. Wala ni isang larawan ni Sofia doon. Bagkus ay larawan ng isang matipunong lalaki ang nasa ibabaw ng table nito at nakaipit sa salamin. "There you are! How was the flight?" Nagulat pa siya sa boses ni Nick na bumungad sa likuran niya, galing sa bumukas na pinto ng conference room. Karugtong palayo ng opisina ng matanda. "Okay naman, medyo maulap sa itaas. Napakaaga mo yata dito sa opisina." Ang pagkakasabi nito ay personal silang susunduin para may uwi ng bahay. Pero kanina ay nakatapos na pala ito ng meeting sa isang business partner. "Urgent meeting with my business partners. Naipagbili na pala nilang share sa ibang tao nang hindi pinaalam sa atin. Even Sofia sold 20% of her share. She was probably in desperate need of money." Napailing ito at bakas ang lungkot sa mukha. "Sino raw ang bumili? Ayaw mo ba nun? May iba pang nagka-interest sa Metro Pacific? It's a good sign, do you think?" "It means it's not losing its value like you're telling me." Pagpapagaan niya sa kalooban nito. "You made a good point. Except I forgot to mention something in my statement." "What is it?" "The buyer is no other than the COO of Cehader Airlines." Hindi siya kaagad nakaimik. Si Russell lang ang pwede nitong tukuyin dahil si Russell ang kasalukuyang COO ng local airline ng Alonzo Corp. Marami siyang nabasang artikulo tungkol kay Russell noong isang gabi hanggang sa nakatulugan na niya. What do you think his motive in buying 20% shares in Metro Pacific when Cehader Airlines is soaring high these days? What is he trying to prove? Baka gusto niyang angkinin na lahat ng airline companies dito sa Pilipinas? Sagot niya kay Nick dahil hindi rin niya maintindihan kung bakit. He can take control of this company if that's what he wants to do. Sa akin ang kumpanyang to, kahit pa hindi na ganun kumikita. Nagkausap na ba kayo? Tanong niya. Hindi niya maiwasang hindi kabahan. Hindi pwede mag-cross ang landas sila ni Russell ng ganitong kaaga. Hindi pa pulido mga plano niya. No. Postpone my appointment with him. Kailangan ko na makausap ang anak ko sa lalong madaling panahon. Bakit ba kahit pakikipag-usap hindi niya ako mapagbigyan? Doon niya naalalang nakita niyang larawan sa mesa ni Nick. Tinungo niya ulit yun sa katinitigan. Ito bang anak na sinasabi mo? Yes, Roger Chu. Pero hindi niya gustong dalhin ang pangalan ko. Kahit bininyagan naman siya dala ang Chu sa birth certificate niya. He looks familiar. Pilit niyang inaalala kung saan nakita ang lalaki. Bumalik sa balintataw niyang pangyayaring may nakikipagkilala sa kanya sa club noon. You know him? I met him once. He seems a nice guy. I need him, Esmeralda. Kung matutulungan mo akong makumbinsi siya, ay tatanawin ko malaking utang na loob. Sa kanya ko lang gustong ipamana ang company ko, hindi sa ibang tao. Relax. Pag-aalo niya kay Nicholas na mahimigan niya ang takot nito dahil sa pagbili ni Russell ng shares ng Metro Pacific. How can I? Gustong ipamukha ng Russell na yun na hindi ko kayang pamahalaan ng company ko. I may be sick, but I'm still capable of managing my own company.
Ang yabang, hindi ba? Komento niya kasabay ng pagbangon muli ng galit sa dibdib. Ngayong nandito na ako, tutulungan kitang ibangon ang company. And with Roger, I need his address so I could talk to your son. Napatitig sa kanya si Nick na tila nakatanaw ng malaking pag-asa. You will? At pupuntahan mo din si Roger para kumbinsihin na bumalik dito? Marahan siyang tumango. Maghaharap sila ni Russell kaya't kailangan niyang tibayan ang dibdib niya at kailangan din niyang panindigan na hindi na siya ang batang Esmeralda noon na madaling lokohin at bula-bulahin. I will appoint you as the acting COO until Roger accepts the position. Mayat-maya pa rin ang alis ko para magpagamot. Ayokong samantalahin ni Russell na wala ako para mamanipula niya lahat ng nangyayari dito. And I really hope you can convince Roger before it's too late. I will do my best, Nick. Ako nga harap kay Russell kung makakadagdag lang siya ng stress sa'yo. I only have one request though. Ano yun? Ang magpanggap na mag-asawa tayo sa harap niya? Nakalimutan niya ang bagay na yon. Hindi nga pala sila mag-asawa ni Nick sa totoong kahulugan niyon. That's one. Pero may isa pang mas mahalaga kaysa sa makita nila na hindi tayo naghahawakan ng kamay. I want to protect my son. Hindi maaaring malaman ni Russell na may anak ako, Nick. Anong problema kung makita niya si Zach? Tama bang hinala ko na siyang ama ng anak mo? No! Mariini ang sagot. Hindi na kailangang aminin kay Nick dahil makikialam lang to sa sitwasyon nila mag-ina. Gusto ko lang mapanatiling tahimik ang buhay ng anak ko. Pumayag naman si Nick na wag nang isapubliko ang anak niya. Sa ilang araw na pamamalagi niya sa Pilipinas, ay nagsimula na kaagad ang pagtuturo nito. Nangangapa siya sa unang isang linggo. Nakadalawang balik din siya sa kondo ni Roger para kumbinsihin itong patawarin ng ama at makipagsundo na. Hindi pa sila nakikita ni Russell. Nakailang schedule to ng appointment kay Nick pero ipinagpapaliban nila. Hindi pa siya handa. Kailangan niya pa ng sapat na panahon para tumibay pa ang dibdib niya. Ikaw na naman? Ilang beses ko bang dapat sabihin na hindi ka na dapat nagpupunta dito? You are wasting your time, Mama. Isang sarkastikong ngiti ang pinakawala ni Roger nang bumalik siya sa kondo nito. At hindi ako titigil hanggat hindi ka umuoo, Mr. Chu. Kailangan ka ng papa mo. Ikaw nang pumalit sa kanya bilang CEO ng kumpanya. Bakit kailangan pa ako? Because I cannot handle the company alone. You've married a rich old man. Dapat inakaset na sa isip mo na kaya kanya pinakasalan ay para sa'yo iiwan lahat ng yaman na meron siya. You already know that's not true. Nick's only wish is to be with you. Yung magkaroon kayo ng panahon para magkasama pa. We can just go over dinner once. Eh bakit kailangan pang bumalik ako sa Metro Pacific? I need you. Tinanggap ko ang trabaho ko kahit di ko kaya kasi maraming natutulungan ng papa mo. Kasama na tayo doon. Tinulungan niya ako? Ang alam ko'y tinaguyod kong sarili ko. Hanggang sa makatapos ako ng high school. Kung nakapagtapos man ako sa kolehiyo, dahil naging scholar ako sa kumpanya niya, pinagtrabahuhan ko rin naman yun ng husto. I became a janitor, a messenger, driver. Hindi na inalis si Esmeralda ang pagkakatitik sa binata. Habang tumatagal, ay nakikita niyang pagkakatulad ng mag-ama. Roger may have inherited his mother's features, but his gaze, his voice, and even his smile are a clear reflection of his biological father. Dumaan ka sa kung ano-anong trabaho dahil ayaw mong tumanggap kahit isang sentimo sa papa mo. Hindi mo naman kailangan magtrabaho noon dahil ang gusto ng papa mo ay pag-aaral mo ang isipin mo. But you were so persistent you didn't want to accept anything from him. I understand why. Is that so? Lumabas muli ang sarkastiko nitong ngiti. Isa si Roger sa 100 scholars ni Nick na pinag-aral sa kolehiyo noon.
Lingid sa kaalaman ng binata, mga tauhan ni Nick ang lumapit sa kamag-anak nito para alukin ito ng trabaho at scholarship. Walang lakas ng loob si Nick ipakilala ang sarili sa anak dahil minsan nitong itinaboy ang ina ni Roger. Believe me, Roger, I know the feeling of rejection and abandonment. Mula sa balintanaw niya ay lumitaw ang alaala ng huling pagkikita nila ni Russell at kung paano siya itinaboy. Kung ganun, hindi mo ako dapat pinipilit na bumalik sa Metro Pacific. Una sa lahat, naibalik ko ng lahat ng ginastos ng kumpanya sa akin sa pagpapaaral para maging isa akong piloto. I've been employed at Metro Pacific for over 5 years, receiving only half of my salary. Totoo ang sinabi nito. Nang malaman ni Roger na si Nick ang totoo nitong ama, ay halos ibalik nitong lahat ang nagastos ng Metro Pacific. Walang nagawa si Nick sa pagmamatigas ng anak. Hanggang ngayon, ay nagbabaka sakali pa rin tong makuhang loob ni Roger. Pero matigas ang paninindigan ng binata. At kung kailan gusto ka na niyang itirin bilang CEO, saka ka bumitaw at lumayo. Umasa na si Nick na tuloy-tuloy ng pagkakaayos niyo. Gusto ko maramdaman niya rin kung paanong iwan at baliwalain. Matabang na sagot ni Roger. Kung gusto mo lang ibalik ang sakit na idinulot ni Nick sa mama mo, nagawa mo na, Roger. Ilang taon nang nagmakaawang papa mo na tanggapin mo siya sa buhay niya. Pakiusap niya na naman. Gusto man niya makisimpatya kay Roger, nakikita niya rin naman kung paano nagsisisi si Nick sa nagawa niyang kasalanan. May panahon para sa galit, sa pagganti, pero may panahon din sa pagpapatawad. Kaunting panahon na lang ilalagay ni Nick sa mundo. Kailangan ba tagang dalhin niya sa hukay ang pagkamuhi mo sa kanya? Sandaling hindi sumagot si Roger. Dala nitong isang kupitan ng alak na halos wala ng laman. Nakatira ito sa isang simpleng kondominium, malayo sa marangyang buhay na meron siya kapiling si Nick. Hindi pa niya alam kung anong nangyayari sa itinayo nitong negosyo. I've heard you have a child with Papa. Sa kanya mo na lang ibigay lahat ng 30% share na ibinibigay ni Nick sa akin. Ako nang nakikiusap, Roger. Patawarin mo ng papa mo. Hindi niya sinalungat ang pagkakaalam ng binata na anak ni Nick ang dala niyang bata pauwi ng Pilipinas. I need your help in Metro Pacific. Nakasama mo rin ang mga empleyado doon na matagal na panahon. Siguro naman hindi mo gugustuhin na mawalan sila ng trabaho dahil hindi na kaya ng papa mong pamahalaan iyon. Hanggang ngayon, ay lihim pa rin sa lahat na anak sa labas ni Nick si Roger. Gusto ring protektahan ni Nick ang anak sa magiging malisyosong balita na hindi naman kinasanayan ng binata. Isa pa, ay ang pagiging agresibo ni Sofia. Wala nang malaman itong walang balak si Nick na ipamanang lahat ng ari-arian ng ama-amahan. Minsan na rin nanganib ang buhay niya sa babaeng yon. Let's end this conversation because it's bored me already. Hindi ko gustong sa susunod na punta mo hindi na kita papapasukin dito. Napilitan na siyang tumayo at magpaalam. Ayaw niyang ubusin ang pasensya ni Roger. Pero ayaw din niyang sumuko. Babalik na lang siya sa ibang araw. Pagbukas ng bintana ng pinto ng kondo, ay may nagislap ang mga kamera sa labas. Ikinagulat niya yun at mabilis namang naisara ni Roger ang pinto at inilak iyon. Bakit ang daming reporter sa labas? Angal niya. Nasaan ang mga bodyguards na kasama ko kanina? 3 lang naman ang kasama mong alalay. Mahigit 10 yatang reporters na nasa labas. Napailing din si Roger saka nagsalin ulit ng alak sa kupita. Ano na naman kayang headline ang bubulaga sa iyo bukas ng umaga? Nakatawa itong hindi niya alam kung naaaliw ba dahil pinagpepiestahan siya ng media. It's not funny. That's the price of being the wife of an old wealthy man. 1 taong mahigit ka na rin pinagpepiestahan ng media kung paano mo nasikmura na magpakasal kay Nick.
And you left a lot of questions to everyone when all of a sudden you seem to disappear. Wala sila makuhang impormasyon tungkol sa'yo. Nick Smith paid a big amount of money to protect you. Nothing is interesting about me, Roger. Tamadi ang sagot habang iniisip kung paano niya matatakasan ang lahat ng reporters sa labas. Sa loob ng ilang linggong pamamalagi nila ng anak sa Pilipinas, ay ngayon lang siya nasundan ng mga ito. I don't think so. Isang playong ngiti ang sumilay sa labi nito. One moment, you were seen dating Russell Alonzo. The next morning you are married to my father already. Gayunman, ay hindi nakaligtas sa pandinig niya na tinawag nitong ama si Nick. Nakatanaw siya ulit ng pag-asa. It wasn't a date. Paano ako makakabalik sa bahay kung napakaraming tao sa labas? Pag-iiba niya sa usapan. Ayaw niyang maungkat pang nakaraan nila ni Russell. Nasa labas pa rin naman ang mga bodyguards mo. Hahatid na lang kita hanggang sa sasakyan para masiguro na walang makakalapit sa'yo. They can take a photo from the distance. Just smile at them. Wala siyang nagawa kung hindi ang sundin ng suhestyon ni Roger. Tiyak niyang kapag nagtagal siya sa loob ng silid nito, ay ganun din itatagal ang mga reporters sa labas. Ngayon lang siya nahanap ng mga ito. Tiyak na hindi na siya tatantanan. Inakbayan siya ni Roger at halos iharang ng katawan para lang maproteksyonan siya laban sa mga reporters.